Umagang-umaga pa lang, gising na si Lira Monteverde. Hindi dahil masipag siya, kundi dahil natutunan na ng katawan niyang magising bago pa man siya katukin ng mundo. Sa maliit na maid's room sa likod ng mansyon, manipis ang kumot at manipis din ang pagitan ng katahimikan at kaba. Kapag narinig niya ang unang kaluskos ng gate sa labas o ang pag-ubo ng lumang electric fan, automatic na siyang bumabangon. Parang may nakaprograma sa utak niya. Kung mauna ka, hindi ka mapapagalitan. Bumaba siya sa kusina na nakasuot na ng simpleng damit pang trabaho, malinis, plansyado at walang kahit anong palamuti. Nakaipit ang buhok, nakatungo ang ulo. Sa kusina, naroon na ang ilaw at ang amoy ng bigas na nakababad. Sa isang gilid, nakaupo si Tita Vivian Lugto, ang cook, habang hinihiwa ang luya. May edad medyo matigas ang boses, pero palaging may sariling mundo. Tumitig siya kay Lira mula sa taas ng salamin niya. "Maaga ka na naman," sabi ni Tita Vivian, parang obserbasyon lang pero may halong pagtataka. "Opo," mahinang sagot ni Lira. "Mag-iigip po ako ng tubig sa dispenser, tapos magwawalis." "Walis ka na, ako na sa tubig," putol ni Tita Vivian. "Baka madulas ka na naman, ayoko ng problema sa umaga." "Opo," sagot ni Lira, kahit alam niyang hindi siya madudulas kung siya ang magbadala. Pero hindi siya sumasagot ng pabalang, hindi siya marunong. Lumabas siya sa kitchen door patungo sa service hallway. Malamig ang tiles, parang laging may nakatagong dampness sa mansyon na ganito kalaki. Sa malayo, naririnig niya ang mahihinang tunog ng tubig sa fountain sa garden at ang tunog ng walis ng gardener sa labas. Malinis ang paligid, pero parang hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib niya. Pagdating niya sa main hallway, biglang bumukas ang pinto ng laundry area. Lumabas si Zelda Cruz, kapwa maid, mas matanda sa kanya, mas maingay, mas matalas ang dila. May hawak na basket ng mga tuwalya at kumunot agad ang noon nang makita si Lira. "Ay, andita na naman yung tahimik," sabi ni Zelda, hindi na nag-abala pang bumaba ang boses. "Ano, wawalis ka na naman para magmukhang mabait?" Hindi sumagot si Lira, tumabi lang siya para makadaan si Zelda. "Kung tutuusin, ang dali-dali ng trabaho mo dagdag ni Zelda. "Walis, punas, yuko, perfect." Nang hindi pa rin nagsalita si Lira, ngumiti si Zelda. Parang nanalo siya sa isang laro na siya lang ang naglalaro. "Oy, Lira!" Biglang sumingit si Zelda habang palayo na. "Huwag magkalimutan ha, bawal hawakan mga gamit ng amo. Baka akala mo espesyal ka ha?" Tumanggo si Lira kahit wala naman siyang balak hawakan kahit ano. Matagal na niyang alam yon. Matagal na niyang alam ang lahat ng bawal dahil yun ang dahilan kung bakit siya nandito. Kinalabit siya ng takot habang nagwawalis siya sa receiving area. Ang receiving area ang parang tahimik na puso ng bahay. Malapad na sahig, mga painting at malaking mesa na laging walang laman. Doon din madalas ilagay ang mga parcel at mga sobre kapag may dumarating na delivery. At doon, minsan, nakikita niyang nakacharge ang cellphone ni Sir Dante Villarosa. Hindi niya pa nakikita ng personal si Sir Dante mula nung dumating siya. 2 buwan na ang nakakalipas. Naririnig lang ang pangalan, naririnig niya ang mga utos sa pamamagitan ng ibang tao, at naririnig niya ang mga bulong sa kusina. Bihira umuwi, private yan, may mga kaaway. Huwag kang gagalaw kung ayaw mong mapahamak. Pero kahit hindi niya nakikita, ramdam niya ang presensya nito sa bawat sulok, sa mga pintuang nakalak, sa CCTV na nakapwesto sa kanto, sa mga papeles na laging pinapasok at inilalabas ni Mrs. Cora Salazar, ang housekeeper. Pagdating ni Mrs. Cora sa receiving area, parang nagbago agad ang hangin. Matangkad, matuwid ang tindog, palaging may clipboard at susi sa baywang, at may matang hindi mo malaman kung galit o pagod. "Lira," tawag nito, isang salita lang pero parang utos na buong talata. "Opo, Ma'am Cora," mabilis na sagot ni Lira, nakatayo agad ng tuwid. "Anong oras ka natapos sa kusina?" "Kanina po, Ma'am Cora. Walis na po ako dito tapos magpapahid po ako ng salamin." "Walis ka na, ako na sa tubig," putol ni Tita Vivian. "Baka madulas ka na naman, ayoko ng problema sa umaga." "Opo," sagot ni Lira, kahit alam niyang hindi siya madudulas kung siya ang magdadala. Pero hindi siya sumasagot ng pabalang, hindi siya marunong. Tumango si Mrs. Cora, tapos sumulyap sa sahig, sa walis, sa kamay ni Lira. Parang laging may sinusukat. "Makinig ka," sabi ni Mrs. Cora, mas mababa ang boses. "May mga patakaran dito na hindi mo dapat kalimutan. Una, bawal hawakan ng personal na gamit ni Sir Dante. Pangalawa, bawal sumagot sa telepono niya. Pangatlo, bawal kang magpapapasok ng kahit sino sa gate ng walang utos, kahit umiiyak pa.
Opo, ma'am. Sabay-sabay na sagot ni Lira, parang kabisado ang dasal. Hindi sapat ang opo, diin ni Mrs. Cora. Kailangan mong intindihin. Pag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Naiintindihan mo? Lumunok si Lira. Opo, naiintindihan ko po. Tumitig si Mrs. Cora ng ilang segundo, saka tumalikod at naglakad palayo. Tila may hinahabol na oras. Nang mawala si Mrs. Cora, saka lang nakahinga si Lira ng bahagya. Pero kahit huminga siya, hindi pa rin nawawala ang bigat ng mga salitang, "Hindi lang ikaw." Totoo yun. Hindi lang siya. Sa bulsa ng apron niya, nakatupi ang maliit na papel, isang numero ng ospital at isang pangalan, Noli Monteverde. Tatay niya. Huling balita, kailangan pa ng follow-up, kailangan pa ng gamot, kailangan pa ng pera. At ang perang pinapadala niya buwan-buwan, kahit maliit, ay parang tali na humihila sa kanya pabalik sa probinsya. Kung mawawala tong trabaho ko, anong mangyayari sa kanila? Bumalik siya sa pagtatrabaho, pahid sa salamin, punas sa mesa, ayos ng mga shoes sa shoe rack. Pagkatapos, dumaan siya sa kitchen para kunin ang basahan. Doon, narinig niya ang boses ni Tita Vivian at ang isa pang lalaki, si Roman De Leon, ang driver, bagong dating galing labas. "Ma'am Vivian, may dumating na sobre," sabi ni Roman. Sabi sa guard, urgent daw. "Kay Ma'am Cora mo ibigay," sagot ni Tita Vivian nang hindi tumitingin. "Naibigay ko na, pero parang ang dami na namang papel," bulong ni Roman. Parang ayaw niyang marinig ng iba. "May nangyayari na naman kay Sir." Tita Vivian huminto sa paghiwa. Sumulyap siya kay Roman, tapos sa paligid. At doon, niya nakita si Lira na nasa pintuan lang, hawak ang basahan. "Hoy, Lira!" tawag ni Tita Vivian, medyo malakas. Napabiglak si Lira. "Opo." "Pumasok ka. Huwag kang nakatayo riyan na parang multo." "Opo," sagot ni Lira, pumasok agad. Roman, ngumiti ng konti. "Good morning, Lira." "Good morning po," sagot ni Lira, mahina pa rin. "Nako," sabi ni Roman, umiling. "Parang laging natatakot tong batang to." Hindi sumagot si Lira. Ayaw niyang magmukhang bastos, pero ayaw rin niyang magsalita ng sobra. Mas ligtas ang katahimikan. Tita Vivian muling naghiwa ng luya. "Roman, trabaho mo magmaneho. Huwag kang masyadong madaldal." "Oo na," sagot ni Roman, sabay tawa. "Pero ma'am, totoo naman eh. Dito sa bahay na to, kahit hangin may sikreto." Biglang huminto si Tita Vivian. Tumingin siya kay Roman, seryoso na. "Huwag kang ganyang magsalita." Roman, nakamuthawit. "Joke lang!" Pero hindi na nagbiro si Tita Vivian. Tinapik niya ang chopping board, parang pinatatahimik ang kusina. At doon, bigla na lang na-realize ni Lira na kahit si Tita Vivian na palaging matapang, parang may kinakatakutan din. Lumabas si Roman para kumuha ng susi ng sasakyan at naiwan sina Lira at Tita Vivian sa kusina. Tahimik ulit, tanging tunog ng kutsilyo at ng kumukulong tubig. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang nagsalita si Tita Vivian nang hindi tumitingin kay Lira. "May pamilya ka ba sa probinsya?" Nabigla si Lira. Hindi siya sanay na tinatanong ng personal. "Opo," maingat niyang sagot. "Nanay ko po, tatay ko po, tsaka kapatid." "May sakit tatay mo?" Diretsong tanong ni Tita Vivian, parang alam na. Napakurap si Lira. "Opo." "Anong sakit?" "High blood po, tapos nagkakomplikasyon po," sagot ni Lira. Nangingilid ang boses, pero pinigilan niya. "Mild stroke po." Tumandong si Tita Vivian, parang may sariling alaala. Kaya pala parang dala mo lagi ang bigat." Hindi sumagot si Lira. Humigpit lang ang kapit niya sa basahan. "Makinig ka, Lira," sabi ni Tita Vivian. This time, tumingin na siya. "Hindi kita kinakaawahan ha, pero sa bahay na to, huwag kang magtiwala agad, lalo na sa mga madaldal." Parang may tinutukoy siya, hindi na kailangan pangalanan. "Opo," sagot ni Lira, halos pabulong. "Tsaka isa pa," dagdag ni Tita Vivian. "Kapag may nakita kang kakaiba, sabihin mo kay Ma'am Cora, huwag kang kikilos mag-isa." "Opo," napatigil si Tita Vivian. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Sa huli, bumalik na lang siya sa pagluluto.
Lumabas si Lira, dala ang basahan, at bumalik sa receiving area. Sa ibabaw ng receiving table, nandoon ang isang maliit na tray na may susi at ilang gadgets na hindi niya dapat hawakan. Sa kabilang dulo, nakasilip ang charging cable ng cellphone ni Sir Dante. Hindi niya tiningnan ng matagal. Bawal. Delikado. Pero kahit hindi niya hinawakan, napansin niyang may mga bagong sobre sa side cabinet. Mga brown envelope na may stamp, may mga pirma, at may isang folder na may nakasulat sa gilid. Trust. Project files. Bakit parang dumadami? Sa tapat ng receiving area, may malaking bintana na tanawang gate. Sa labas, nakita niyang may isang lalaking nakamotor na huminto sandali. Tumingin sa loob, saka umalis. Mabilis lang, pero sapat para mag-init ang batok ni Lira. Baka delivery? Baka guard lang? Baka wala lang. Pero sa puso niya, may sumundot na kaba. Yung kabang hindi mo maipaliwanag pero alam mong may dahilan. Sa tanghali, dumaan si Mrs. Cora ulit. May hawak na mga papel at cellphone. Mabilis maglakad, parang may kausap sa isip. Tumingin siya kay Lira habang nagpupunas ng frame. Lira? Tawag niya ulit. Opo ma'am, may nakita ka bang kakaiba sa labas? May mga taong nag-iikot. Natahimik si Lira, nag-isip kung dapat ba niyang sabihin ng motor. Sa huli, tumanggo siya ng konti. May dumaan pong nakamotor ma'am, huminto po sandali tapos umalis. Nanikip ang labi ni Mrs. Cora. Anong oras? Mga bandang 11:00 po ma'am. Tumanggo si Mrs. Cora pero hindi na nagsalita pa. Lumakad ba siya palayo, pero bago tuluyang lumiko, tumingin siya pabalik kay Lira. Isang tingin na hindi na puro utos. Isang tingin na parang babala. Sa gabing iyon, habang nag-aayos ng dining table si Lira, narinig niya ang mahinang bulong ni Zelda sa may laundry area. Kausap ang cellphone. Hindi malinaw ang mga salita pero malinaw ang bigat. May tinatago. Hindi mo problema yan. Trabaho mo lang. Trabaho. Pero kahit pilitin niyang maging bato, tao pa rin siya. At ang mga taong gaya niya, yung mga lumuwas lang para lang may maipadala sa bahay, madaling kabahan. Hindi dahil mahina, kundi dahil wala silang safety net kapag may nangyaring mali. Kinabukasan, lumipas ang araw na parang normal. Nagpuna siya ng sahig, nag-ayos ng mga gamit, nagdala ng labada, pero habang papalapit ang gabi, umiitim ang langit na parang may mabigat na ibubuhos. Umiihip ang hangin, tumunog ang mga dahon sa garden, at dumilim ang paligid ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Bandang 7:00, bumuhos ang ulan. Hindi simpleng ulan, yung tipong parang may nagtatapon ng timba sa bubong ng mansyon. Dumagundong ang kulog at nag-flash ang kidlat na nagpatunog sa mga bintana. Sa receiving area, naglagay si Lira ng maliit na basahan sa may pinto para hindi pumasok ang tubig. Sa kusina, nagmamadaling inilagay ni Tita Vivian ang niluluto sa mahina, habang si Roman de Leon ay nagmumurang inaayos ang flashlight. Lakas na naman, sabi ni Roman, nakayoko habang hinahanap ang extra battery. Parang gusto tayong lunurin. Tumahimik ka nga, singal ni Tita Vivian. Kung puro ka reklamo, hindi iinit yan. Sa kabilang side, dumaan si Mrs. Cora Salazar na may hawak na susi at phone. Hindi niya sinasabing kinakabahan siya, pero halata sa bilis ng lakad. Paglabas niya sa hallway, biglang nag-flicker ang ilaw. 1, 2, hanggang sa tuluyang nag-dim. At saka, pok! Parang may sumabog na maliit sa electrical panel. Nawala ng ilaw ang kalahati ng ground floor. Sa kusina, napamura si Roman. Ay! Fuse! Sigaw niya. Nako, ito na naman. Nagkagulo. Narinig ni Lira ang mga hakbang ni Mrs. Cora papuntang storage room. Narinig ang pagkalabog ng drawer sa kusina habang naghahanap si Tita Vivian ng kandila at narinig ang boses ni Zelda sa may laundry area. Anong klaseng bahay to? Reklamo ni Zelda kahit hindi naman kanyang bahay. Kung wala to sa contract ko? Zelda! Sigaw ni Mrs. Cora mula sa hallway. Wala akong oras sa bunganga mo. Kunin mo yung emergency lamp sa laundry cabinet. Ha? Bakit ako? Balik ni Zelda, pero gumalaw din. Si Lira, automatic, kumilos din. Tinungo niya ang receiving area para siguraduhin na walang tubig na pumapasok at nakasara ang mga bintana. Doon, malapit sa side cabinet, nakita niya ang charging station at nandoon ang cellphone ni Sir Dante Villarosa, naka-charge, nakapatong sa tray na kasama ng susi at ilang gadgets. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa basahan, pero sa parehong sandali, tumunog ang phone. Isang mahabang ring na tila mas malakas dahil tahimik ang receiving area. Sa screen, lumitaw, private number. Nang laki ang mata ni Lira, hindi siya sanay na tumunog ang phone ng amo, lalo na't wala naman ito sa bahay.
at malinaw na malinaw ang patakaran ni Mrs. Cora. Bawal sumagot. Bawal, bawal, bulong niya sa sarili habang yumuyuko para ayusin ang basahan. Sa kusina, may tunog ng landline na kasabay ding tumunog. Sigawan, kaluskos at tunog ng ulan. Sa panik ng paligid, mabilis siyang kumilos para tanggalin ang charger, baka masira sa flicker. Pero nang hilahin niya ang kable, dumulas ang phone ng bahagya sa tray at sa instinct niya na saluhin, napindot ng hinlalaki niya ang screen. Click! Nasagot. Nang lamig ang buong katawan ni Lyra na parang binuhusan ng yelo, napatigil siya, nakahawak pa rin sa phone at gusto niyang ibaba agad pero may boses na agad na pumasok sa tenga niya. Mababa, malamig, parang may bigat na dala. Lyra, huwag kang magsasalita. Makinig ka lang. Hindi siya makahinga. Gumirot ang sikmura niya. Paano niya alam pangalan ko? Hindi ako nagpakilala sa kahit sino. Napatitig si Lyra sa dilim ng receiving area. Ang ilaw galing lang sa maliit na emergency lamp sa dulo ng hallway. Sa labas, dumadagundong ang ulan. Huwag kang magsalita, Lyra. Ulit ng boses, mas madiin. Parang may pinipilit na hinahabol. May tao sa loob ng bahay niyo at hindi siya tauhan. Napapirap si Lyra halos mangiiyak sa takot. Ang mga kamay niya nanginginig at ang tuhod niya talagang nanhina. Pakiramdam niya, babagsak siya kung bibitaw siya sa pader. Sa kabilang linya, may mahina siyang narinig, parang kaluskos, parang may humihila ng metal, parang may pinto na maingat na binubuksan. Hindi malinaw, pero sapat para magtayudong ang balahibo niya. Hindi tauhan? Sa loob? Gusto niyang sumigaw kay Mrs. Cora, gusto niyang tumakbo, pero kung tumakbo siya yun, mahahalata nilang sumagot siya sa phone ni Sir Dante. At si Zelda na laging naghahanap ng dahilan para ibagsak siya, baka iyon pa ang gamitin. Huwag kang lalapit kay Zelda, biglang sabi ng boses, mas mabilis, mas matalim. Siya ang una nilang kukunin dahil siya ang ginagamit nila para makarating sa akin. Sa sobrang gulat ni Lyra, muntik na niyang mabitawan ng phone. Zelda? Kukunin? Ginagamit? Parang hindi totoo, parang isena sa TV, pero ang kaba sa dibdib niya ay totoong-totoo at ang katotohanang alam ng tumatawag ang pangalan niya ang pinakamalaking patunay na hindi ito prank. Sa hallway, narinig niya ang boses ni Roman. Ma'am Cora, nandito na yung flashlight. Sumunod ang boses ni Mrs. Cora. Lyra, nasan ka? Napapikit si Lyra. Hindi niya alam ang gagawin. Kung sasagot siya kay Mrs. Cora, maririnig ba ng tumatawag? Kung ibababa niya, may mawawala ba siyang impormasyon? Lyra, sabi ng boses. Ngayon mas mahina pero mas seryoso. Ilagay mo lang ang phone sa tray. Kunwari wala kang narinig. Pero isara mo ang receiving door. Huwag mong hayaang may pumasok galing sa likod. Gusto niyang itanong, "Sino ka? Bakit mo ako kilala?" Ngunit naalala niya ang unang utos. Huwag magsalita. Kaya ang ginawa niya, dahan-dahan niyang ibinalik ang phone sa tray. Parang mainit na bakal. Pero bago pa tuluyang ma-disconnect, narinig niya ang huling salita. Mahina, halos bulong, pero tumusok sa kanya. Sundin mo, para sa pamilya mo. Click. Napatayo si Lyra na parang nanlambot ang buto. Hinawakan niya ang dibdib niya, ramdam ang malakas na tibok. Sa labas, muling kumidlat at sandaling lumiwanag ang receiving area. At doon niya nakita, sa sandaling liwanag na iyon, ang isang detalye na nagpa-freeze sa dugo niya. Sa dulo ng pasilyo patungo sa librariya, may kurtinang bahagyang gumalaw, kahit sarado ang mga bintana. Lyra, mas malapit na ngayon ang boses ni Mrs. Cora. Bakit hindi ka sumasagot? Napahigpit ang hawak ni Lyra sa basahan. Ma'am, andito po ako, sagot niya. Pilit pinatatagtag ang boses. Dumating si Mrs. Cora sa receiving area, may dalang flashlight at susi. Kasunod si Roman, basang-basa ang buhok. Mula sa likod, sumulpot si Zelda na may emergency lamp, nakasimangot. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Zelda agad, at ang mata niya mabilis na lumipat sa tray kung saan nakapatong ang phone ni Sir Dante. Uy, tumunog ba yan? Nanikip ang ladamunan ni Lyra. Tumunog po kanina pero hindi ko po sinagot. Mabilis niyang sagot, halos walang hinga. Sumulyap si Mrs. Cora sa phone.
tapos kay Lyra. Parang may gustong basahin sa mukha niya. Tama, sabi ni Mrs. Cora, malamig. Kahit kailan, wag mong sasagutin. Oo nga, singit ni Zelda, may nigsing na may halong panunuya. Baka mamaya may kausap ka na. Zelda, tumahimik ka, sabat ni Roman, pero halata sa tono niya na nagbibiro lang. Uunahin ka talaga ng multo sa kakadaldal mo. Ha? Loko ka, balik ni Zelda, pero napatingin din siya sa pasilyo, biglang nabawasan ng yabang. Si Lyra, nanginginig pa rin, tumuro ng bahagya. Ma'am, may napansin po ako. Ano? Tanong ni Mrs. Cora, biglang seryoso. Yung sa may library po, sabi ni Lyra, maingat ang bawat salita para hindi niya mabanggit ang tawag. Parang may gumalaw po kanina. Natahimik silang lahat. Sa pagitan ng dagundong ng ulan, narinig nila ang sarili nilang paghinga. Roman, utos ni Mrs. Cora, i-check mo ang pasilyo. Dalhin mo yung flashlight. Zelda, dito ka sa receiving. Huwag kang aalis. Ako? Bakit ako? Reklamo ni Zelda, pero wala nang dating. Sige na nga. Dahan-dahang lumapit si Roman sa pasilyo. Ang flashlight beam gumapang sa sahig, sa dingding, sa mga picture frame. Si Mrs. Cora nakapwesto sa likod, hawak ang susi at tila handang tumakbo kung kailangan. Si Lyra naman nasa gilid lang, hawak ang basahan na parang iyon ang taning sandata niya. Paglapit ni Roman sa corner papuntang library, biglang tumunog ang kidlat sa labas at lumiwanag ang hallway. At sa liwanag na iyon, nakita ni Lyra ang hindi niya dapat makita. Sa dulo ng pasilyo patungo sa library, may bahadyang putik na bakas sa tiles malapit sa library door. Hindi marami, pero sariwa, parang kakaapak lang. Ma'am, bulong ni Roman, tumigil. May bakas. Lumakad si Mrs. Cora palapit, tinutukan ng flashlight, at saka siya namutla hindi dahil sa putik lang, kundi dahil sa isa pang detalye. Ang bintana sa may gilid ng library na siguradong sarado kanina ay bahagyang nakabukas. At sa sandaling iyon, habang humahampas ang ulan sa bubong at dumadagundong ang kulog, napagtanto ni Lyra na ang kaba na dala niya sa dibdib mula pagagabi ay hindi pala simpleng takot. Bawala pala iyon. Nakatayo silang tatlo sa may receiving area na tila may nakadagan na bato sa hangin. Si Mrs. Cora Salazar na mahigpit ang hawak sa susi, si Roman De Leon na nakatutok ang flashlight sa sahig at si Lyra Monteverde na halos hindi alam kung saan ilalagay ang kamay niya sa sobrang kaba. Ang bintana sa gilid ng library ay bahagyang nakabukas at sa sahig may sariwang bakas ng putik. Hindi marami, pero sapat para magpatunay na may dumaan. Siguradang nakasarayan kanina? Tanong ni Mrs. Cora. Hindi tumitingin kay Roman, parang tinatanong ang buong bahay. Opo ma'am, sagot ni Roman. Ako pa nga yung nag-check ng lock nung hapon. Sa likod nila, si Zelda Cruz ay nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Nanginginig ang labi sa inis at takot na pilit tinatakpan. Baka pusa lang yan, sabi niya, pero walang kumpiyansa. O daga, ang dami-dami dito. Hindi umimik si Lyra. Sa isip niya, bumabalik ang boses sa telepono. May tao sa loob, hindi siya tauhan, library, blind spot. Pero hindi niya pwedeng sabihin. Kahit gustuhin niya, hindi niya alam kung paano at kanino siya pwedeng magtiwala. Roman, utos ni Mrs. Cora, ikutan mo yung library, dahan-dahan. Zelda, dito ka lang. Lyra, opo ma'am, mabilis na sagot ni Lyra, parang naiwan sa lalamunan ng hininga. Sumunod ka sa akin, dugtong ni Mrs. Cora. Hindi tinatapatan ng tingin si Lyra, pero ramdam na ramdam ang bigat ng responsibilidad sa tono. Hindi ka mag-iisa gagalaw. Tumanggo si Lyra. Sumunod siya, pero bago siya lumakad, napansin niyang pumipintig ang kamay niya. Pinisil niya ang palad niya sa apron, pilit pinapatahimik ang sariling katawan. Lumakad sila sa pasilyo patungo sa library. Nag-e-echo ang tunog ng mga hakbang sa lumang tiles. Sa labas, bumubuhos pa rin ang ulan na para bang may gustong lunurin ang lahat ng tunog sa loob ng bahay. Pagdating sa pinto ng library, huminto si Mrs. Cora. Inilapit niya ang flashlight sa lock, tinignan ang siwang sa pinto, saka dahan-dahan binaling ang ilaw sa sahig. Mas malinaw ang putik dito.
Mas malinaw rin ang katotohanang may ginalaw sa loob. Ma'am, nabubulong ni Lira. Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Shh! Sabi ni Mrs. Cora. Sabay senyas na manatili si Lira sa likod niya. Sa loob ng library, amoy kahoy at lumang libro. Ang mga shelves ay nakaayos ng maayos, pero sa isang sulok, may picture frame na nakahandusay sa sahig. Basag ang salamin, parang basta na lang nahulog, pero hindi aksidente ang bagsak. Nang makita iyon ni Lira, kusang nag-init ang batok niya. Ito yung kaluskos na sinabi sa telepono. Hindi niya mapigilan ang titig niya sa frame. Isang litrang lumang litrato. Si Sir Dante kasama ang ilang taong naka-formal. Hindi niya kilala ang iba, pero mukha itong event. Bakit babasagin to? May kinuha sila, bulong ni Mrs. Cora. Halos galit ang tunog, pero pinipigil. Hindi ito trip lang. Sa likod nila, marahang sumilip si Roman, hawak ang flashlight at may hawak pang maliit na baton na ewan kung saan niya nakuha. Ma'am, wala po sa guidance side, nakalock lahat, sabi ni Roman, nangingitim ang muka. Pero may bakas din sa labas, parang galing sa damuhan. May tao dito, sabi ni Mrs. Cora, diretso. At ang tanong, nasa loob pa ba? Tumayo si Lira na parang statue, pinipilit huwag pumasok ang takot sa mata niya, pero nararamdaman niya ang tibok ng puso niya sa lalamunan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Zelda mula sa receiving area. Malayo pero rinig. Hello? Ba't kayo ang bagal? Baka si Lira lang yan. Baka siya yung nagkalat para kunwari may intruder. Napaiglip si Lira. Para siyang sinuntok sa sikmura. Hindi sa sakit, kundi sa bigat ng bintang. Tumingin si Lira kay Mrs. Cora. Umaasang ipagtatanggol siya. Pero si Mrs. Cora ay hindi agad nagsalita. Nakikinig muna sa paligid, parang mas mahalaga ngayon ang seguridad kaysa sa pride. Zelda, sigaw ni Roman, tumahimik ka dyan. Kung may tao dito, gusto mo bang tayo ang marinig? E di hanapin nyo, balik ni Zelda, mas lumakas ang boses. Baka naman nag-iimbento lang kayo. Sa mismong sandaling iyon, may dumaan na anino sa dulo ng library. Sa likod ng makapal na kurtina na tumatakip sa maliit na bintana sa may gilid. Hindi malaking anino, mabilis, parang taong umiwas sa ilaw. Napahigpit ang hawak ni Roman sa flashlight. Ma'am, huwag kang susugod, putol ni Mrs. Cora, matalim ang bulong. Iilawan mo muna. Dahan-dahan nilang tinutukan ng ilaw sa kurtina. Nanginginig ang tela parang may hangin, pero sarado ang ibang bintana. At ang bintanang nakabukas ay nasa kabila pa. Hindi gumalaw ang anino. Parang nawala. Parang lumanom ng dilim. Roman, utos ni Mrs. Cora. Bumalik ka sa receiving. Isara ang main door. Tawagan mo si Berto sa gate. Sabihin mo mag-lockdown. Ma'am, si Lira. Ako kasama niya. Mabilis na sagot ni Mrs. Cora. At ikaw, bilis. Tumakbo si Roman palabas. Naiwan sina Mrs. Cora at Lira sa library. Ang pagitan lang nila isang hakbang, pero ang pakiramdam ni Lira ay parang nag-iisa siya sa isang dagat. Ma'am, mahinang sabi ni Lira, pinipilit huwag umiyak. May pumasok po talaga. Tumingin sa kanya si Mrs. Cora. Sa unang pagkakataon, hindi puro utos ang tingin, may halong pagod at takot. Ano pang napansin mo, Lira? Tanong niya. Mas mababa ang boses, halos pakiusak. Kailangan kong malaman lahat. Gusto niyang sabihin ng tungkol sa tawag, pero natigil siya. Paano kung siya rin ang hindi mapagkakatiwalaan? Paano kung dahil sa tawag, mas lalo siyang mapahamak? Kanina po ma'am, nakita ko pong gumalaw yung kurtina. Sagot ni Lira, maingat. Tapos po, yung bintana, hindi po dapat bukas. Tumanggo si Mrs. Cora, mabagal. Hindi dapat. At kung may nagbukas, ibig sabihin, alam nila ang loob ng bahay. Lumunok si Lira. Ma'am, bakit po parang hindi kayo nagugulat? Napatigil si Mrs. Cora. Parang tinamaan sa tanong. Saglit siyang tumingin sa basag na frame sa kahong niya ng mabigat. Hindi ito ang unang beses na may sumubok pumasok. Amin niya, halos pabulong, at hindi ito simpleng magnanakaw. Bago pa makapagtanong si Lira, biglang tumunog ang cellphone, hindi sa tray ngayon, kundi sa bulsa ni Mrs. Cora. Napatigil silang dalawa. Tiningnan ni Mrs. Cora ang screen. Kumunot ang noo niya. Private number, sabi niya, at sa pagkakasabi pa lang, parang may tumusok na lamig sa dibdib ni Lira. Ito yun. Nataranta si Lira, pero pinigil niya. Hindi siya pwedeng mag-react ng sobra. Sinagot ni Mrs. Cora ang tawag, naka-speaker ng bahagya, pero tinapat sa tenga.
Hello? Sa kabilang linya, may ilang segundo ng katahimikan. Tapos, isang boses na mas malinaw ngayon. May pagod at pilit na hininga. Ma'am Cora. Isang tawag na parang kilalang kilala siya. Si Dante ito. Nanikip ang lalamunan ni Lyra. Si Sir Dante? Namula ang mukha ni Mrs. Cora. Hindi sa hiya, kundi sa gulat. Sir Dante, nasan po kayo? Wala ako sa bahay, pero may pumasok dyan. May gumagalaw. Sumingit si Mrs. Cora, mabilis. Sir, nandito po kami sa library. Nakita namin yung bintana, may bakas. Nasagot niya, 'di ba? Putol ni Sir Dante, biglang bumaling sa ibang paksa. Yung tawag po kanina, nasagot niya. Napatingin si Mrs. Cora kay Lyra. Si Lyra, parang binuhusan ng malamig na tubig, pero pinilit niyang huwag bumigay. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Sir, mahinang sabi ni Mrs. Cora, mas mababa ang boses. Paano niyo po nalaman? Alam ko, sagot ni Sir Dante, diretso, at hindi aksidente yon. Kung hindi niya nasagot, baka mas malala ang nangyari. Naninig ang tuhod ni Lyra, pero pinitigas niya ang paa niya sa sahig. Sir, may kasama po siyang... Sisimula ni Mrs. Cora. Ibigay mo sa kanya ang phone. Utos ni Sir Dante. Hindi pa sigaw, pero may bigat na hindi mo kayang tanggihan. Napatitig si Mrs. Cora kay Lyra. Lyra, mahina niyang tawag, parang may pag-aalinlangan. Nanlalamig ang daliri ni Lyra habang inabot niya ang phone. Hindi siya nakapaniwala na hahawak siya ngayon sa tawag ng amo, pero mismong amo ang nag-utos. Tinapat niya sa tenga, halos hindi humihinga. Hello po. Lyra, boses ni Sir Dante, mas malinaw. Hindi na siya tunog multo, tunog tao, pero tao na maraming bitbit. Salamat, makinig ka. Hindi ka dapat masangkot dito, pero nasangkot ka na. Sir, hindi ko po sinasadya. Mabilis na sabi ni Lyra, nanginginig ang boses. Aksidente lang po. Alam ko, sagot ni Sir Dante, mas malunamay. Pero pakinggan mo to, kasi buhay ang kapalit kapag lagkamalit. Napapikit si Lyra. Sa isip niya, sumagi ang mukha ng tatay niyang si Noli Monteverde, ang nanay niyang si Mel Batino, at ang kapatid niyang si Tino. Parang biglang lumapit ang mundo nila sa isang hibla. Hindi ka maid lang, Lyra, sabi ni Sir Dante, at doon bumigat lalo ang hangin. Anak ka ng Noli Monteverde. Nabuka ang labi ni Lyra. Opo, tatay ko po yun. Ang tatay mo ang nagligtas sa buhay ko noon, patuloy ni Sir Dante, mabigat ang bawat salita. Walang nakakakilala sa kanya sa mundo ko, pero siya ang dahilan kung bakit buhay ako. Kaya ako ang nagbayad ng ospital nyo. Kaya may tumutulong sa inyo nang hindi nyo alam. Parang huminto ang oras. Napatitig si Lyra sa basag na frame sa sahig, hindi na alam kung saan lulugar ang isip niya. Kayo po? Halos hindi lumabas ang boses niya. Oo, sagot ni Sir Dante, diretso. At dahil may mga taong gustong kunin ang mga papeles at pera na hawak ko, hahanapin nila ang mga taong pwedeng gamitin laban sa akin, ika mo at ang pamilya mo. Nang marinig ni Lyra ang salitang pamilya, doon siya tuluyang nanginig. Hindi na dahil sa takot na mawalan ng trabaho, kundi dahil may mas malaking panganib na lumampas sa mansion. Sir, pabulong niya, napipisil ang phone. Ano pong gagawin ko? Saglit na katahimikan, tanging ulan lang ang naririnig at ang mahinang paghinga ni Sir Dante sa kabilang linya. Magtiwala ka kay Ma'am Cora, sabi niya, mas matatag. At huwag kang aalis mag-isa. Kapag may narinig ka, huwag kang hihiwalay sa ilaw. Naiintindihan mo? Opo, sagot ni Lyra. Luha na ang naiipon sa mata niya. Opo, sir. At Lyra, humina ang boses ni Sir Dante, parang may bigat na personal. Pasensya na, dapat hindi ka nadamay, pero hindi ko na maibabalik yung oras. Ang kaya ko na lang, protektahan kayo. Bumalik si Mrs. Cora sa tabi ni Lyra, nakikinig at halatang namumutla rin sa mga naririnig. Si Lyra, parang hindi na siya nakatayo sa library, parang bigla siyang bumalik sa ospital na pinuntahan nila noon, sa amoy ng gamot, sa takot na baka mawala ang tatay niya. Sir, nandito na po si Berto sa gate. Narinig nilang sigaw ni Roman mula sa hallway. Nakalock na po lahat. Good, sabi ni Sir Dante sa phone, mas mabilis. May CCTV footage ba kayo? Huwag niyong gagalawin muna, i-secure niyo lang, may darating akong tao bukas para mag-check. Napaangat ang kilay ni Mrs. Cora pero hindi siya sumingit. Sir, sino po yung pumasok? Tanong ni Lyra, naninginig. Hindi ko pa sigurado, sagot ni Sir Dante. Pero ang sigurado ako, may insider. At simula ngayon, kailangan nating maging maingat. Lalo na ikaw. Napalunok si Lyra, ramdam ang bigat ng salitang insider. Parang biglang nagkaroon ng anyo ang mga bulong, ang putik, ang bintana, at pati ang kakaibang kilos ni Zelda. Bakit po ako?
Halos iyak na tanong ni Lyra. Dahil mahalaga sa akin ang utang na loob ko sa tatay mo, sagot ni Sir Dante walang paligoy. At dahil ikaw ang magiging unang target nila kung mapapansin nilang alam mo ang kahit kaunti. Binigay ni Lyra ang phone kay Mrs. Cora parang mabigat na bato. Si Mrs. Cora tinapos ang tawag ng mabilis at inilagay sa bulsa. Nagkatinginan sila ni Lyra sa gitna ng library, sa gitna ng basag na frame, bukas na bintana at mga bakas ng putik. Walang nagsasalita ng ilang segundo. Tapos mahinang sabi ni Mrs. Cora, halos hindi niya matignan si Lyra sa mata. Ngayon mo na iintindihan kung bakit sabi ko, hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Si Lyra, nangingilid ang luha, tumanggo. Hindi na siya simpleng maid na lumuwas para magpadala ng pera. Sa isang tawag, sa isang boses sa dilim, biglang lumawak ang mundo niya. At sa paglaki ng mundong yun, mas lumaki rin ang panganib na kasama nito. Hindi na muling bumalik ang tulog kay Lyra Monteverde matapos ang gabing yon. Kahit siniguro ni Mrs. Cora Salazar na nakalak na lahat, kahit sinabi ni Roman De Leon na nag-double check na si Berto sa gate, at kahit may extra flashlight na nakaabang sa receiving area, hindi pa rin mawala sa dibdib ni Lyra ang pakiramdam na may matang nakatingin sa kanila. Hindi multo, hindi imahinasyon, kundi taong may pakay. At ang mas mabigat, ngayon, alam na ni Mrs. Cora na sumagot siya sa tawag ni Sir Dante at alam din ni Sir Dante mismo ang nangyari. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang, abala na ang mansion. May tunog ng sasakyang pumarada sa driveway, hindi isa, kundi dalawa. May yabag ng sapatos sa labas na hindi tulad ng mga ordinaryong bisita, kahit si Tita Vivian Lugto sa kusina ay napahinto sa paghiwa ng sibuyas at sumilip sa bintana. May dumating! Sabi ni Tita Vivian, mababa ang boses. Hindi delivery to. Nasa receiving area si Lyra, nakapila ang mga basahan at panlinis sa gilid. Kunwari busy, pero ramdam niya ang paninginig sa tuhod. Sa sala, nakita niyang naglalakad si Mrs. Cora ng diretsyo, parang handam sumalubong sa kung sino mang papasok. Lyra, tawag ni Mrs. Cora habang palapit. Dito ka lang, huwag kang mawawala sa paningin ko. Opo ma'am, sagot ni Lyra, pero halos hindi niya marinig ang sarili niya. Bumukas ang main door at doon unang nakita ni Lyra si Sir Dante Villarosa, hindi sa litrato, hindi sa bulong, kundi sa totoong buhay. Matangkad, maayos ang polo, pero halatang galing sa biyahe. May pagod sa ilalim ng mata at may tipo ng tingin na hindi mo maipaliwanag. Parang sanay siyang kontrolado ang lahat pero may bigat sa balikat niya na hindi kayang itago ng mamahaling damit. Kasunod niya ang dalawang taong lalo pang nagpalamig sa hangin sa loob ng bahay. Ang una, isang lalaking may puting buhok sa gilid. Matikas, seryoso ang mukha, Captain Esmer Reyes, sabi ni Roman sa bulong. Dating sundalo raw, ngayon head ng security ni Sir Dante. Ang ikalawa, isang babaeng may dalang folder at laptop bag, maiksi ang buhok at matalim ang mga mata na parang kaya niyang basahin ang kasinungalingan sa isang tingin. Ate Mira Velasco. Pagpasok nila, parang lumiit ang mansyon. Parang biglang naging opisina, naging courtroom, naging war room. Ma'am Cora, bati ni Sir Dante, mababa ang boses. Salamat. Nasa ng CCTV backups? Nasa safe cabinet po, sir. Sagot ni Mrs. Cora, diretso. Hindi po namin ginalaw gaya ng sabi nyo. Tumango si Sir Dante, saka tumingin sa paligid, sa receiving area, sa pasilyo, sa sulok, at saka tumama ang tingin niya kay Lyra. Saglit lang, pero sapat para matigilan si Lyra. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang yumuko o dapat ba siyang tumingin pabalik. Sa huli, nagawa niyang yumuko. Lyra, tawag ni Sir Dante. Opo, sir, sagot niya, maingat, halos di lumalabas ang boses. Hindi siya sinigawan, hindi siya pinagalitan. Sa halip marahan lang niyang narinig ang pinaka-hindi niya inaasahan. Okay ka lang ba? Napalunok si Lyra. Opo, sir. Sumingit si Captain Esmer, walang emosyon. We need to secure the perimeter. Berto, lock the side gate. Roman, stay by the driveway. Zelda. Pagkarinig ng pangalan niya, lumitaw si Zelda Cruz mula sa hallway na parang biglang bumait. Nakaayos ang buhok, nakapress ang uniform, at may pilit na ngiti. Sir Dante, good morning po. Masyadong masigla niyang bati, parang artista sa kamera. Hindi tumingin si Sir Dante sa kanya ng matagal, isang mabilis na sulyap lang, yung tingin na parang may sinusukat at may naaalala.
Ate Mira, sabi ni Sir Dante. Start with the incident timeline, then we check for leaks. Noted, sagot ni Ate Mira sabay bukas ng folder. Ma'am Cora, I'll need your notes. Also, I'll interview the staff one by one. Humigpit ang hawak ni Zelda sa gilid ng apron niya pero ngumiti pa rin. Interview? Grabe naman ate, parang krimen. Kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Putol ni Ate Mira. Malamig ang boses, diretso ang mata. Tahimik ang sala. Si Tita Vivian nasa kusina pero nakikinig. Si Roman nasa may pinto, halatang aligaga. Si Lyra, nakapako sa receiving area, hindi alam kung siya ba ang magiging dahilan ng gulo o siya ba ang magiging susi para masolusyonan. Sir, mahina ngunit matatag na sabi ni Mrs. Cora. May bakas po sa library at may basag na frame. Show me, sagot ni Sir Dante. Tumungo sila sa library. Habang naglalakad, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, parang bawat tile ay may alaala ng gabing umilan. Pagpasok nila, nandoon pa rin ang basag na frame at nandoon pa rin ang bahagyang bukas na bintana na ngayon ay sinarado na at nilagyan ng tape. Pinulot ni Sir Dante ang frame, tinignan ang larawan, saka binalik sa mesa ng maingat. Not random, sabi niya, halos pabulong. They knew what to touch. They wanted to rattle us. Captain Esmer lumapit sa bintana, sinipat ang lock. Forced but clean. Whoever did this wasn't panicking. They've done it before. Ate Mira? Sabi ni Sir Dante, what documents were stored here? Based on Ma'am Cora's notes, sagot ni Attorney Mira, some project folders in a trust-related binder. But the binder wasn't here last night. Namutla si Mrs. Cora. Sir, inilipat ko po yun sa safe cabinet 2 days ago. Tumanggo si Sir Dante, pero mas tumalimang mata niya. Meaning, they didn't get the main binder. So why break in? Sumagot si Captain Esmer. To test access and to see who reacts. Sa salitang who reacts, napatingin si Lyra kay Zelda sa labas ng library door. Si Zelda, nakakross ang arms, pilit nagpapakita ng inis, pero halatang nakikinig sa bawat salita. Mula sa likod, may tunog ng phone notification, galing sa bulsa ni Zelda. Mabilis niyang pinatay ang screen, pero nakita ni Lyra ang reflex na hindi mo basta mapipigil, yung pagkabigla. Napansin din iyon ni Attorney Mira. Zelda, tawag niya, hindi pa sigaw, pero nakakatakot. Phone on the table. Ha? Natigilan si Zelda. Attorney, personal phone ko to. Phone on the table. Inulit ni Attorney Mira, mas mabigat ang diin. Company premises, security incident, cooperate. Nag-iba ang ora ni Zelda, sandaling nawala ang ngiti, pero pinilit niyang ibalik. Sige po, sabi niya, sabay lapit at dahan-dahang inilapag ang phone sa library table, parang bawat galaw ay pinag-iisipan. Si Sir Dante, hindi pa rin tumitingin kay Zelda, pero sinabi niya, mahina at diretso. Kung may tao dito na nagbebenta ng impormasyon, lalabas at lalabas yan. Nanginginig ang boses ni Zelda, pero mabilis niyang tinakpan ng tawa. Ay sir, grabe naman. Sino naman gagawa nun? Sa parehong sandali, may doorbell sa main gate. Sumunod ang sigaw ni Berto mula sa labas. Ma'am Cora, may bisita. Sabi business partner daw ni Sir Dante. Napasinghap si Mrs. Cora. Sir, may dumating. Let him in, utos ni Sir Dante. Pero hindi to tunog welcoming, tunog handa. Ilang minuto lang, pumasok sa sala ang isang lalaking nakasuit kahit mainit ang panahon. Makinis ang buhok, may gold watch, at ang ngiti, yung ngiting sanay manalo, sanay magpaamo ng tao. Dante! Malakas ang bati niya, parang magkaibigan. Heard you came home early. Everything okay? Vic? Sagot ni Sir Dante, walang emosyon. Si Lyra, hindi kilala ang lalaki, pero ramdam niya agad ang kuryente sa hangin. Sa mga mata ni Captain Esmer, may pagkakilala at may babala. Allow me, sabi ng lalaki, sabay abot ng kamay kay Mrs. Cora na hindi naman kumibo. I'm Vic Santos, business partner, investor, friend. Hindi sumagot si Mrs. Cora. Si Attorney Mira,
tinignan lang si Vic mula ulo hanggang paa. Attorney Mira Velasco, pakilala niya, walang ngiti. Legal counsel ni Sir Dante. Ah, the famous Mira, sabi ni Vic, may halong biro. He keeps smart people around. Good. Sa likod, narinig ni Lyra ang mahinang hikbi ng kaba. Hindi galing kay Lyra, kung hindi galing kay Zelda. Parang nahihirapan siyang huminga nang makita si Vic. Mabilis niyang itinago ang reaksyon, pero sa mata ni Lyra, malinaw, may koneksyon. Anong kailangan mo, Vic? Tanong ni Sir Dante, diretso. Narinig ko lang, may break-in daw. Sagot ni Vic, kunwari concerned. If you need help, security, contacts. Interesting, sabat ni Attorney Mira. How did you hear? Wala pang public report. Sandaling tumigil ang ngiti ni Vic. Isang iglap lang, pero nakita ni Lyra ang tunay na mukha sa likod ng charm. Word travels, sagot ni Vic, sabay kibit ng balikat. Manila small, Mira? Not small enough for secrets, malamig na sabi ni Attorney Mira. Si Sir Dante, tumayong tuwid. Vic, stay out of this. Dante, sabi ni Vic, mas mababa ang boses, parang paalala. We have projects, papers, deadlines. You can't just... Captain, secure the staff. Interviews now. Naghiwa-hiwalay sila. Si Captain Esmer, inutusan si Roman at Berto sa mga posisyon. Si Attorney Mira, nag-set up ng laptop sa dining area. Si Mrs. Cora, naglabas ng notes at key logs. Si Lyra, sinabihang umupo sa receiving bench, pero hindi siya pinakawala ng pansin ni Mrs. Cora. Habang abala ang lahat, lumapit si Tita Vivian kay Lyra sa gilid, dalang isang mug ng mainit na tsaa. Inumin mo. Bulong ni Tita Vivian. Pumuputla ka. Opo, sagot ni Lyra. Tinanggap ang mug. Nanginginig ang kamay niya. Tita Vivian yumuko at bumulong pa. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Pag kinain ka niyan, talo ka na. Napatingin si Lyra sa kanya. Tita, bakit po parang ang bigat nito? Dahil pag may pera, bulong ni Tita Vivian, may gutom. At pag may gutom, may kagat. Nang magsimula ang interviews, isa-isang tinawag. Roman, Berto, Tita Vivian, Zelda. Nang si Zelda na ang umuko sa tapat ni Attorney Mira, nag-iba ang tindig niya. Pilit kalmado, pilit confident. Attorney, wala kong alam dyan. Agad niyang sabi. Trabaho ko laundry, di ako lumalapit sa library. Attorney Mira, hindi kumurkap. Then explain the messages. What messages? Mabilis na sagot ni Zelda, pero may crack sa boses. Attorney Mira pinindot ang laptop at lumitaw ang printout mula sa phone logs at screenshots na galing sa backup sync. You texted a number saved as V at 9:41 p.m. Nandito na, ulan, madilim. Then another. Bukas, sa gilid. Nanlamig ang mukha ni Zelda. Hindi ko yan. Stop, sabi ni Attorney Mira. Mas matalim. You also received transfers, small amounts, weekly, from a dummy name. Sa isang sulok makatayo si Vic Santos, nakapamulsa, ngumiti ng bahagya. Ngiting hindi na friendly, ngiting parang nanunood ng laro. Biglang tumayo si Zelda, nanginginig ang labi. Bakit niyo ako pinagtutulungan? Lyra yan, siya yung bago, siya yung sumagot sa phone, siya yung... Enough, malamig na sabi ni Sir Dante. Tumahimik si Zelda. Napatingin siya kay Sir Dante na parang naghahanap ng awa, pero wala siyang nakuha. Lyra, tawag ni Sir Dante. Napatayo si Lyra, parang pinipigilan ang luha at hiya. Opo, sir? Lumapit si Sir Dante sa gitna ng sala. Kaharap ang lahat, sina Mrs. Cora, Captain Esmer, Attorney Mira, Roman, Tita Vivian, Zelda, at kahit si Vic. Lyra did not cause this. Sabi ni Sir Dante, malinaw. She answered a call by accident, and that accident may have prevented something worse. Napabuntong hininga si Lyra, pero hindi pa rin siya nakakahinga ng maluwag. Tumingin si Sir Dante kay Zelda. You sold information. Sir, nanginginig na sabi ni Zelda,
Umiiyak na ngayon. Kailangan ko lang, may utang ako. Wala akong choice. Lahat tayo may utang. Putol ni Sir Dante. Mas mabigat. Pero hindi lahat nang dadamay ang iba. Nilingon ni Sir Dante si Attorney Mira. Prepare the paperwork. Tumanggo si Attorney Mira. Termination and possible charges depending on evidence. Si Zelda, parang gumuho. Napaluhod sa sahig. Ma'am Cora, please! Ma'am! Si Mrs. Cora humigpit ang panga. Zelda, ilang beses kitang binalaan. Sa gilid, si Vic Santos nagpalakpak ng marahan. Parang sarcastic. Wow! Dramatic! So you found your insider. Great! Can we go back to business now? Dahan-dahang humarap si Sir Dante kay Vic. Business? Projects, sabi ni Vic. Ngumiti ulit. Trust funds, housing plans, investors? Sa isang iglap, pinutol ni Sir Dante ang usapan. Tumingin sa lahat at sinabi ang linyang nagpatigil ng mundo ni Lira. Simula ngayon, malakas ngunit kontrolado ang boses ni Sir Dante Villarosa. Si Lira ang personal assistant ko, under my protection. At anumang galaw laban sa kanya, chismis, bintang, bantang kahit ano, kalaban ko. Nanginginig ang tuhod ni Lira pero hindi na tulad ng dati. Hindi na ito panginginig ng takot lang. May halo na rin itong gulat at unang beses na pag-asa. Nanatiling nakatayo si Lira Monteverde sa gitna ng sala. Parang may humahawak sa balikat niya mula sa likod para hindi siya bumagsak. Personal assistant. Umuugong sa tenga niya ang mga salita ni Sir Dante Villarosa. Hindi niya alam kung paano dapat tumugon. Hindi ito promotion na parang sa pelikula na biglang palakpakan lahat. Sa mansyon na ito, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sigawan. At ngayon, pagkatapos mapaluhod si Zelda sa kahihiyan at pagkatapos masilip ang ngiti ni Vic Santos na parang naglalaro lang, mas lalo niyang naramdaman na ang bagong posisyon niya ay hindi lang reward, proteksyon din, at obligasyon. Ma'am Cora, sabi ni Sir Dante, hindi lumingon kay Lira pero malinaw na para kanya ang susunod na utos. Prepare a small office space. I want her near the main work area, not the maid's quarters. Opo, sir, sagot ni Mrs. Cora Salazar. Pero halata sa tono na nabibigla siya, hindi dahil kontra, kundi dahil alam niyang malaking pagbabago ito sa dynamics ng bahay. Si Captain Esme Reyes naman, nakatayo na parang pader, sinabi agad, her movement schedule needs to be controlled. No solo trips. Escort when leaving premises. Tumango si Sir Dante. Agreed. Si Lira, hindi na niya mapigilan. Sir, kaya ko po ba to? Sa unang pagkakataon, tumingin si Sir Dante sa kanya ng mas matagal. Hindi siya ngumiti, pero may lambot sa mata. Hindi ko rin alam kung kaya mo, sagot ni Sir Dante, diretso. Pero alam kong matino ka, at alam kong may dahilan ka para lumaban. Hindi niya alam kung bakit, pero sa simpleng linyang iyon, parang nag-init ang mata ni Lira. Tinapik niya ang gilid ng apron niya, pilit nagpakalma. Sa kabilang sulok, umiling si Tita Vivian Lugto na parang napapailing sa swerte ng mundo. Pero lumapit siya kay Lira at bumulong. Ayusin mo yan ha, hindi lahat nabibigyan ng ganyang chance. Hindi nakasagot si Lira. Tumango lang siya, nanginginig ang baba. Samantala, si Attorney Mira Velasco ay nagpasign ng ilang papel kay Zelda habang si Zelda ay humahagulgol, pilit hawak ang dignidad na ubos na. Zelda, malamig na sabi ni Attorney Mira, you can leave peacefully or we can do this the harder way. Ma'am, please. Umiiyak si Zelda. Wala na akong mapupuntahan. Huwag mong idamay ang ibang tao sa kawalan mo ng mapupuntahan. Sagot ni Attorney Mira, walang kahit anong pag-aalo. You made a choice. Si Roman De Leon naman, lumingon kay Lira at nagtaas ng kilay na parang gustong magbiro pero pinigilan. Congrats Lira, mahina niyang sabi. Pero ingat ka, hindi lahat masaya pag may umaangat. At sa linyang iyon, parang biglang tumalim ang hangin. Dahil sa kabilang gilid ng sala, si Vic Santos ay nakaupo na parang bisita sa sarili niyang palabas.
Nakapamulsa, nakangiti, pero ang mata nakatitig kay Lyra na parang tinatandaan ang mukha niya. Lumapit si Vic kay Sir Dante, parang walang nangyari. "Dante," sabi niya, casual, "since settled na ang staff issue, can we talk about the housing project? Investors are asking questions." Sir Dante, hindi na lumambot. "Not here." "Where else?" sabi ni Vic, ngumiti. "I'm just trying to help." Attorney Mira sumingit, walang emosyon. "Help is best done with transparency, which you seem to lack." Sandaling tumigas ang ngiti ni Vic. "Lawyers," sabi niya, sabay tawa. "Always so dramatic." Captain Esme lumapit ng bahagya, parang babala na huwag lalapit si Vic sa mga staff. Si Sir Dante tumingin kay Vic ng diretsyo. "Vic, you're done for today. Leave." "Wow," sabi ni Vic, kunwari nasaktan. "So cold." "Fine, but remember, projects don't pause just because you're paranoid." Bago siya tuluyang lumabas, lumingon pa siya kay Lyra at sa isang iglap, nagbago ang boses niya. Mas mababa, mas personal. "Enjoy your new title," sabi ni Vic. "Titles can disappear overnight." Hindi nakasagot si Lyra, pero naramdaman niyang namanhid ang mga daliri niya. Hindi iyon simpleng pangaasar, babala iyon. Pagkaalis ni Vic, sakalang bahagyang lumuwag ang dibdib ng lahat. Pero hindi ito happy ending scene. Ito yung klaseng katahimikan na parang may parating pang mas malaki. "Ma'am Cora," sabi ni Sir Dante, "I want the staff list, schedules, and access logs. Captain, tighten the CCTV angles. Mira, start the audit." "Opo," sunod-sunod nilang sagot. At si Lyra, nakatingin lang, parang bata sa gitna ng mga taong marunong lumangoy sa dagat ng pera at problema. Paglipas ng mga buwan, hindi agad naging assistant si Lyra na parang sa opisina. Unang linggo pa lang, iiyak siya sa banyo ng palihim dahil hindi niya naiintindihan ang mga email, hindi niya kabisado ang mga folder, at pakiramdam niya bawat pagkakamali ay pwedeng ikamatay ng trabaho niya at ngayon pwedeng ikapahamak ng pamilya niya. Pero hindi siya pinabayaan. Si Attorney Mira ang unang nagturo sa kanya ng basic, paano mag-file ng documents, paano mag-check ng name sa kontrata, paano magbasa ng clauses kahit hindi siya abogado. "Huwag kang tumingin sa mga salita lang," sabi ni Attorney Mira isang gabi sa dining table na ginawang work area. "Tingnan mo ang intensyon. Sa papel, may mga taong mabait pakinggan, pero magnanakaw ang plano." "Opo," sagot ni Lyra, sinusundan ng mga highlights sa papel. Si Captain Esmer naman, tinuruan siya ng simpleng safety habits. Huwag mag-isa sa hallway kapag gabi, huwag magbubukas ng pinto nang hindi nag-check sa peephole, at huwag lalabas sa gate nang walang escort. "Hindi ka paranoid," sabi ni Captain Esmer, seryoso. "Prepared ka." At si Sir Dante, hindi siya showy, pero minsan, habang nag-aayos si Lyra ng schedule niya, maririnig niya ang boses nito mula sa office. "Kamusta tatay mo?" Sa unang beses niyang narinig yon, hindi niya napigilan ng luha. "Naka-therapy pa po sir, kailangan po ng follow-up." Tumango si Sir Dante, sabay type sa phone. "I'll have someone coordinate mo the hospital. Hindi na kayo dapat pumila sa charity line." "Sir, hindi ko po." "Huwag mong ibalik sa akin," putol ni Sir Dante pero hindi galit. "Ipinangako ko yan noon pa." At doon niya lalong naramdaman, totoo ang sinabi ni Sir Dante. Totoo ang utang na loob, totoo ring may mga kamay na gumagalaw sa likod para protektahan sila, matagal na. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagkaroon ng anyo ang malaking proyekto na palaging nababanggit. Ang Charity Housing Project ni Sir Dante. Isang planong magpatayo ng maayos na pabahay para sa mga pamilyang nasa lanta at mga informal settlers na gustong ayusin ang buhay. At doon pumasok ang pinakamatinding problema. May mga papeles na hindi nagtutugma. May mga supplier na biglang sumusulpot na hindi kilala. May mga resibo na parang photocopy. At tuwing tinatanong ni Lyra kung bakit, laging may sagot na standard na parang pilit. Isang araw, habang nagsusuri siya ng invoice list, may pangalang paulit-ulit. Bright Prime Trading. Tinawag niya si Jonas Lim, ang accountant na tahimik at laging nakayuko, parang ayaw mapansin. "Sir Jonas,
Mahinang sabi ni Lira. Normal po ba na iisang supplier lang ang paulit-ulit sa 3 kategory? Cement, steel, at even office supplies? Napatingin si Jonas, halatang nagulat na napangsin ni Lira. Sometimes depende sa bidding. Pero po, pinakita ni Lira ang papel. Iba-iba ang address na nakaprint pero pareho ang bank account number. Namlamig ang mukha ni Jonas. Umiling siya ng bahagya parang natatakot magsalita. Lira, huwag mo nang halongkatin. Bakit po? Tanong ni Lira, naninginig pero pinilit maging matatag. Kung malinis, wala pong dapat ikatakot. Nagkatinginan sila. Sa mata ni Jonas, may takot na matagal nang kinikimkim. Sa mata ni Lira, may determinasyon na bago pa lang tumutubo. Dahil ngayon, hindi lang trabaho ang hawak niya. Kinabukasan ng mga taong umaasang magkakaroon ng bahay. May tao kasing malakas, bulong ni Jonas, halos pabulong. At kapag binangga mo, ikaw ang mawawala. Nagpaalala si Captain Esmer, sagot ni Lira, mas mahina pero mas matapang, na hindi ako mag-isa. At si Sir Dante, hindi po siya magpapaloko. Kinagat ni Jonas ang labi. Sa huli, parang sumuko siya sa bigat ng konsensya. Okay, bulong niya. Tutulungan kita, pero dapat maingat tayo. At doon nagsimula ang tunay na pag-angat ni Lira, hindi dahil sa title, kundi dahil sa tapang. Ang pagbubunyag. Sa mga sumunod na linggo, ginamit ni Lira ang natutunan niya kay Attorney Mira. Hinanap niya ang patterns, tinignan niya ang serial numbers ng invoices, inihambing niya ang delivery log sa gate na hawak ni Berto. Tinawagan niya ang warehouse contacts na legal na nakafile sa directory. At dahan-dahan, lumitaw ang katotohanan. May dummy supplier na ginagamit para maglabas ng pera. At ang dummy supplier na iyon ay konektado sa isang network ng shell companies na may paper trail papunta sa isang initial sa mga email approvals. VS. Hindi niya kailangang hulaan kung sino. Nang dalhin ni Lira ang findings kay Attorney Mira, hindi nagulat ang abogado, pero tumalim ang mata nito. Good work, sabi ni Attorney Mira. Now we make it solid. We need an audit trail that will survive court. Tinawag nila si Sir Dante, at nang makita ni Sir Dante ang mga dokumento, hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Mas nakakatakot pa, tumahimik siya. Vic, sabi niya, halos pabulong, pero parang may bagyong nakatago. Ang huling pagharap. Dumating ang araw ng meeting. Nandito ang ilang investors, ilang community leaders at mga taong umaasang matutuloy ang housing project. Nasa isang function hall sa loob ng property. Simple pero maayos. Nasa gilid si Lira, hawak ang folder, kasama si Attorney Mira at Jonas. Si Captain Esmer nakabantay sa paligid. Si Tita Vivian nagdala ng snacks sa staff area pero nakikisilip din, parang nanunood ng laban. At dumating si Vic Santos, confident, nakangiti, parang wala siyang kasalanan. Dante, bati niya, sabay yakap na kunwari clues. Glad we're pushing through, investors are excited. Sir Dante ngumiti ng bahagya, pero yung ngiti na walang init. Yes, sabi niya, we're pushing through, with the truth. Naramdaman ni Lira ang lalamunan niyang nanunuyo. Sa gitna ng meeting, tumayo si Attorney Mira. Inilapag ang isang legal notice sa mesa. Ladies and gentlemen, sabi ni Attorney Mira, malinaw at walang takot. Before we proceed, we need to address a compliance issue and an internal audit finding. Nagbago ang mukha ni Vic. Mira, not now. Now, putol ni Attorney Mira, because funds intended for beneficiaries were routed through an unauthorized supplier network. Inilabas ni Jonas ang spreadsheet printouts, inilabas ni Lira ang gate logs at invoice comparisons. At doon, sa harap ng lahat, unti-unting nabiyak ang maskara ni Vic Santos. Dante, pilit na sabi ni Vic, tumatawa pa. This is a misunderstanding. We can talk privately. Sir Dante tumayo, ang boses kontrolado pero matalim. We are talking publicly.
because you used the poor as a cover. Naglabas si Attorney Mira ng mga dokumento ng shell companies at bank details. We are freezing access and filing the appropriate cases. Tumayo ang isang community leader, si Aling Sabel Rigor, 50s, at nanginginig na tinanong, "Ibig sabihin, ninanakawan niyo po kami?" Hindi nakasagot si Vic, lalo siyang namutla. Sa labas ng hall, nakita ni Lyra ang 2 security personnel na kumilos papalapit kay Vic, handang samahan siya palabas. Nang tuluyang mabuwag si Vic, hindi sumigaw si Lyra, hindi siya nagdiwang, pero naramdaman niyang may nabunot na tinik sa dibdib niya, isang tinik na matagal nang nakabaon sa sistema ng mga malalakas. Matinong wakas. Lumipas ang 1 taon, hindi na maid's room ang kwarto ni Lyra. May maliit na staff apartment siya sa loob ng compound. Simple pero malinis at may sariling mesa para sa trabaho. Ang kapatid niyang si Tino ay nakabalik sa school na may scholarship. Ang tatay niyang si Noli ay tuloy-tuloy ang therapy at hindi natakot sa bayarin. Ang nanay niyang si Melba ay hindi na umiiyak gabi-gabi dahil sa utang. Bagkus, tumutulong na siyang mag-manage ng maliit na sari-sari store sa kanila. At si Lyra, hindi lang assistant. Ginawa siyang youth coordinator ng housing project. Siya ang tumutulong mag-ayos ng requirements, tumutulong magpaliwanag ng contract sa mga beneficiaries, at tumutulong magbantay para walang sumingit na magnanakaw sa proseso. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng schedule at listahan ng mga bagong beneficiaries, tumunog ang phone sa desk niya. Hindi na phone ng amo, kundi phone niya mismo, may sariling line. Tumingin siya sa screen. Caller, Sir Dante. Huminga siya, at sa unang pagkakataon, hindi na nanginginig ang kamay niya. "Hello?" Sagot niya. Malinaw. "This is Lyra. How can I help?" Sa kabilang linya, maharang tumawa si Sir Dante. Hindi yung tawa ng mayaman, kundi yung tawa ng taong gumaan ng dibdib kahit paano. "Proud ako sa'yo," sabi niya, simple. "Hindi ka na nabubuhay sa takot." Napangiti si Lyra, tahimik pero totoo. "Salamat po, sir. At salamat po sa pagtupad niyo sa utang na utang." "Hindi yan utang na utang. Tama lang yan. Ngayon, tayo naman ang gagawa ng mabuti para sa iba."